Ako po si Sis Ellen Vargas. Nabautismuhan po ako noong December 18, 1998. Nung hindi pa ako kapatid, talagang sosyalera ako. Pupunta sa party. Tapos ang religion ko noon, protestante kasi. Pero sa pananamit talagang bongga akong manamit. Mahilig ako mag-makeup. Talagang hindi ako lumalabas ng bahay na wala akong makeup. Lipstick. Kasi tingin ko sa sarili ko, taga ang putla-putla ko pag wala akong lipstick or wala akong makeup sa mukha. Elementary pa lang ako, napapakinggan ko na sa radyo si Brother Eddie. Hanggang sa nakagraduate ako ng high school, talagang napunta na ako agad dito sa Manila. Isinama ako ng ate ko. Tapos pagdating dito sa Manila, yung kapatid namin, una na naging kapatid sa Iglesia ng Diyos. Nag-aaral siya ng pagkamanggagawa. Ngayon, isang araw, in-invite kami para pumunta ng Apalit. Pasalamat nila. Pinagbigyan namin ng kapatid, yung ate ko. Sumama kami. Mahalay kami manamit, siyempre. Kaya, sa Old Central pa yun, ang pasalamat. Lumulubog pa doon. Talagang bumabaha. Pero, ayun, para mapagbigyan namin yung kapatid namin, sumasama kami para makapakinig. Pag pinapakinggan ko, okay naman. Talagang, yun nga lang, pag minsan mumura siya, sabi ko, ba't ganyan? Kasi ang religion ko, protestante kami. Kaya para sa amin, pag nagmura, parang medyo kaya medyo nainis ako nung time na narinig ko si Brad Eddie nagmumura. Sabi ko, ano ba yan? Nasa tapos nagmumura. Sabi ko, ang tanong ko kay Brad Ellie, totoo po bang may aklat ng buhay sa Biblia? Sabi ni Brad Ellie, binasahan niya po ako ng Bible na totoo nga po may aklat ng buhay sa Biblia at hindi ka makakasamang maligtas kung wala din yung pangalan mo doon. Sabi ko kay Brad Ellie, gusto ko na pong magpadoktrina. Sabi ni Brad Ellie, salamat sa Diyos kapatid. Pauwi kami, nagalit yung katipan ko kasi magpapadoktrina na ba talaga tayo? Ang gusto niya, mag-asawa muna kami. Kasi ang pagkakaintindi niya, pagka naging kapatid na kami, ay bawal na kami mag-asawa. Yung narinig namin dati kasi na gano'n na, kung kayo binata at dalaga, manatili na kayo sa kalagay. Yun ang pagkakaintindi ni Brad. Kaya nag-away kami. Tuloy-tuloy ang pagdodoktrina namin hanggang sa natapos namin ang doktrina. Ang kasal kasi namin nakaset ng December 24. Ang baptism day namin December 18. Sabi ng pamangkin kong worker, si Ruth Rivero, Tita, sumulat muna tayo kay Brad Eddie, Brad Daniel about sa kalagayan namin para walang maging problema. Ang sabi sa amin ay makipag-usap muna kami kay Brad Sunny bago kami magpalibog. Kaya ginawa po namin yun. Pagdating ng araw ng aming baptism, hinahanapan namin si Brad Sunny Katan. Tapos ang sabi ni Brad Sunny, may hindi na ba mapipigilan? Sabi namin, nakaset na po kasi ang kasal namin, Brad. Sabi ko, ay di, wala tayong magagawa, nakaset na po pala. Sabi gano'n ni Brad Sunny. Ay di, salamat sa Diyos, natuloy yung aming baptism. Tapos nung nilulubog kami sa tubig, yung time na yung talaga parang lumilipad. Pakiramdam ko, hindi sumasayad yung pa ako sa lupa eh. Ang gaan-gaan ang pakiramdam ko. Kaya sa awa tulong ng Diyos, nabautismuhan po kami ng araw na yun. Maraming pagsubok na dumating sa amin simula nung kami ay nabautismuhan sa iglesia. Andun yung hamon ng kahirapan, ganyan. Dumating yung nawalan ng trabaho si Brad. Ayun, pumasok ako sa isang derma clinic. Tapos, habang may anak na kami ng time na yun, yung panganay ko, naiiwan si Brad sa bahay. Ako ang tatrabaho habang wala pa siyang trabaho.
Ang pinakamatinding pagsubok na nangyari sa amin ay yung madisgrasya si Brad sa motor. Papasok siya nung siya ay madisgrasya. Siya ay naputulan ng buto sa binti at kinakailangan ng operasyon. Yun ang malaking pagliligtas ng Diyos sa amin. Salamat sa Diyos sa mga panahon na yun na talagang binigyan pa siya ng ikalawang buhay. Nandyan din yung mga kapatid ko sa laman na mga kapatid na din na unang-una na help sa amin talaga sa pang-araw-araw namin. Habang siya ay nagpapagaling, matagal, talagang nakasaklay, talagang nakakaawa tingnan. Hanggang sa siya ay nakabalik sa pagtatrabaho. Kaya yun ang malaking pagpapasalamat ko sa Panginoon na umayos pa yung paa niya, kasi kung hindi na naging okay ang kanyang paglakad, hindi na siya nakabalik ng trabaho. Salamat sa Diyos talaga sa pagliligtas niya. Ang mga naging tungkulin ko noon, una, mula nung mabautisman ko ako, nasa Mandaluyong pa po kami noon. Una, naging choir din po ako doon. Tapos naging KBP din po ako, member ng KBP sa Abali. Hanggang sa palipat-lipat kasi kami ng tirahan hanggang napunta po ako ng bandang Rizal. Ayun, nung nandito na po ako sa Rizal, napagkalooban naman po ako ng isang tungkulin dito na sa Teresa. Naging choir coordinator po. Tapos naging treasurer din po ako. Ako po si kapatid ni Eden Vargas at ito po ang storya ng aking pananampalataya. Salamat po sa Diyos.